Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. At last Sunday po pinag-usapan natin, The King is Alive, Resurrection Sunday, na ang ating Panginoon, siya po ay namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. That Jesus came, Jesus died, Jesus rose again from the grave. At ngayon po, excited po tayo to share the word of the Lord. Bago pong lahat, tayo pong lahat ay yumuko, bumikit at tayo po ay mananalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na bigyan mo ng kalinawan ang aming isipan. Hindi lang kami basta ma-inform, kundi kami ay matransform ng iyong mga salita. Nakapakabuti mong Diyos, maging kapakipakinabang po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At para po sa ating verse, babasahin po natin ang John chapter 14, verse 1 hanggang 3. John chapter 14, verse 1 hanggang 3. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back. Si Jesus po nagsasalita dito. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. And if I go and prepare a place for you, I will come back. Babalik si Jesus. Amen? And take you to be with me, that you also may be where I am. Nung pong 3 Sundays ago, pinag-usapan natin about the King we did not expect. Good Friday, pinag-usapan natin, the King who chose the cross. Resurrection Sunday, the King is alive. Ngayon po ang pag-uusapan natin, the King is coming again. The King is coming again. Ang ating Panginoong Hesus ay babalik na muli. Naniniwala po ba tayo dyan, mga kapatid? Naniniwala tayo or nasa season tayo ng ating buhay, lalo na pag hindi familiar sa church language, about end times, about the second coming of our Lord Jesus Christ, about the rapture. But mamaya, titignan po natin ano po yung sinasabi ng Biblia. Alam niyo po, pinag-usapan natin ng isang katotohanan na hindi po negotiable. Jesus is alive. Amen. Hindi to idea, hindi to invention, hindi to basta kwento lang, hindi to basta part lang ng history. Totoo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus, siya yung namatay, na nung bago pa siya mamatay, na-predict niya na yung kanyang kamatayan. Sinabi niya rin na mabubuhay siyang muli. At yan yung kaibahan niya doon sa ibang karakter sa Bible. Kasi si Lazarus, sa John chapter 11, wala namang idea si Lazarus na nung namatay siya, mabubuhay siya muli. Yung babae or yung anak ni Jairo, yung babae na 12 taon nang nagkakaroon ng matinding karamdaman, hindi niya rin alam na siya ay mabubuhay na muli. Sila, namatay at wala silang kamalay-malay na mabubuhay silang muli. Hindi nila predetermined, hindi nila predeclared, hindi nila pre-planned. Pero si Jesus, alam niya na siya ay mabubuhay na muli. That on the third day, sabi ng ating Panginoong Hesus, I will rise again. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang po yan. Even in the Old Testament times, part po yan ng prophecy. Nasa prophecy na ang Messiah mamamatay at muling mabubuhay. Kaya nga pangalan ng church natin, Jesus is alive. Ibig sabihin, ang resurrection ni Jesus, hindi aksidente. Hindi siya sorpresa. Hindi siya reaction. The resurrection of our Lord Jesus Christ is a fulfillment. Sabihin nga po natin, katuparan. At kung natupad ni Jesus, yung kinatatakutan natin, which is yung kamatayan. Kung natupad ni Jesus lahat ng mga prophecies in the Old Testament at may mga nangyayari pa rin up until now, kung siya ay namatay at muling nabuhay, ang tanong, ano pa yung mga sinabi niya na up until now hindi pa rin nangyayari?
Pero sigurado po tayo na mangyayari. Kasi mga kapatid, si Jesus, hindi lang siya namatay, hindi lang siya nabuhay na muli, babalik ang ating Panginoon. The King is coming again. Kaya kung natupad niya yung mga prophecy noon in the Old Testament about His birth, about His life, about His ministry, about His death, about sa Kanyang resurrection, tutuparin din ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng John 14 verse 3, I will come back again. Tutuparin niya yung muli niyang pagbabalik. Mga kapatid, Jesus is coming again very soon. At kung makikinig kayo ng mabuti sa preaching na to, sa pinakadulo, sasabihin ko po yung kung kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. Makinig ka. Okay? At kapag bumalik ang ating Panginoong Hesus, alam niyo mga kapatid, pag bumalik si Jesus, hindi siya lihim. Hindi kagaya nung first coming, pinanganak siya sa sabsaban. Nagkatawang tao siya, ang naging medium is si Mary. Sa sabsaban, simple lang. Pero pagbalik ng ating Panginoon, hindi siya lihim, hindi pasikreto, hindi tahimik. The second coming of our Lord Jesus Christ will be visible, will be personal, and will be glorious. Ibig sabihin, yung pinaka-glorious na mangyayari sa buong kasaysayan ng lahat ng kasaysayan, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, makikita siya. Hindi mo lang basta maririnig, makikita mo siya. Hindi ka malilito, makikilala mo na si Jesus talaga yon. At mararamdaman ng lahat yung kanyang kaluwalhatian. Maranatha. Hindi mo siya makakaila. Amen? Hindi na siya dadating bilang isang sanggol sa sabsaban. Darating na siya bilang isang hari. Hindi na siya darating para magdusa. Darating na siya para maghari. Kaya kung nung una dumating siya, may mga tao na hindi nakakakilala sa kanya. Nung first coming, may mga taong nang-reject sa kanya. Pagbalik niya, hindi mo na siya pwedeng itanggi. Dahil ang ating Panginoon, pagbalik niya, magre-reign siya bilang hari. Amen? Now, question. Pagbalik ni Jesus, ano yung mga possibility na pwede nating makita? Ano yung makikita natin? Revelation chapter 19 verse 11. Then I saw heaven opened, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, capital F, capital T. For he judges fairly and wages a righteous war. Verse 12. His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. A name was written on him that no one can understood except himself. He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. Verse 14, the armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on white horses. Verse 15, from his mouth came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with an iron rod. He will release the fierce wrath of God, the Almighty, like juice flowing from a winepress. Verse 16, on his robe at his thigh was written this title, King of Kings, Lord of Lords. Yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus will be glorious, mga kapatid. Nakakamanga. Sobrang nakakamanga. Now, I have a table here, next slide na, ng pinagkaiba ng first coming and second coming. Okay? Kasi naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay dumating na, siya ay namatay at muling nabuhay. Amen. Wala tayong problema sa first coming. May mga tao up until now, especially some Jewish people, na hindi naniniwala na si Jesus yung Messiah. Pero yung iba, naghihintay pa rin ng first coming. Pero tayong hinihintay natin second coming. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Sabi mo sa iyong katabi, may pag-asa pa. Amen. Nung unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, He came to save the sinners. At sa muli niyang pagbabalik, He will come to rule. Nung una niyang pagdating, He was rejected by many. Hindi siya tinanggap. Pero sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, He will be received. Nung unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, He came as a servant. Sabi ng Scripture, dumating si Jesus hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod.
Pero sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, He will come as a king, bilang hari. Nangyari na yung first coming, ang hinihintay na lang natin yung second coming, yung muli niya pagbabalik. And the million, trillion dollar question is, kailan siya muling babalik? Kailan muling babalik ang ating Panginoon Jesus? Because alam natin na dumating siya, at alam natin na siya ay muling nabuhay, at ang hinihintay ngayon ng maraming tao, kailan babalik ang ating Panginoong Jesus? At kung babalikan po natin ang Bible, marami sa mga nangyayari ngayon, isinulat na. Book of Daniel, Book of Zechariah, Matthew 24, hindi aksidente ang history. May direksyon ng mundo, may patutunguhan ang lahat. Now, may mga bagay-bagay po na hindi nagkakasundo-sundo, even mga Christians. For example, timing ng rapture. May mga tao na, o kumbaga, may mga naniniwala sa ating Panginoon na iba yung kanilang tingin pagdating sa timing ng rapture. Kung paano yung mangyayari sa katapusan. Ano yung detalye ng end times. And kailangan maging maingat po tayo doon sapagkat hindi dapat tayo nag-aaway-away sa mga bagay na hindi naman malinaw. Pero isa ang malinaw. Babalik ang ating Panginoong Jesus. Amen. May isang siguradong-sigurado tayong katotohanan na pinanghahawakan. Iisa ang paniniwala natin. Na babalik ang ating Panginoong Jesus, that the King Jesus, the King, will come again. Hindi baka, hindi po pwede, kundi sigurado, babalik siya. At kung babalik siya, hindi natin alam kung kailan. Pero ang tanong, kung babalik siya, handa ba tayo? Alam mo kung bakit may second coming? Kasi may first coming. Pinakita ko na po yung table kanina. At kung iisipin natin, mga kapatid, may mga tao na hindi pa rin naniniwala sa ating Panginoong Yesus na dumating na si Jesus, na nabuhay siya sa mundo, na may mga ginawa siyang himala, namatay siya at muli siyang nabuhay. Pero tayo, firm yung ating pananampalataya. Nasusundan po ba natin mga kapatid? Kailangan magkasundo muna tayo na totoo ang first coming at ang hinihintay natin ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano at mananampalataya ng ating Panginoon, hindi lang tayo dapat nagbe-base sa opinion ng tao. Dapat nagbe-base tayo sa sinabi ni Jesus. And we are so blessed because recorded sa Bible yung mga signs, sabi nga po natin, signs, na tayo po ay nasa huli ng kapanahunan. Kumbaga, doon ako nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi niya inilihim para sa atin na malaman ano yung mga signs na siya ay muli ng babalik. At kung totoo yung nangyari sa first coming, na siya ay dumating, namatay at muling nabuhay, again, siguradong sigurado, babalik ang ating Panginoong Jesus. Kung tinupad niya yung una, tutuparin niya rin yung pangalawa. Kung yung first coming, tumating siya bilang tagapagligtas, pagbalik niya, babalik siya bilang hari at tagapagligtas. He came, He died, He rose again from the grave, and He is coming again. Pero kapag pinag-uusapan natin mga kapatid, yung muling pagbabalik ni Jesus, maraming tanong. Malapit na ba? Pastor, malapit na ba? Sabi mo, alam mo kung kailan babalik si Jesus, pero malapit na ba? Ito bang gera ngayon sa Middle East? Lalo yung mga mahilig manood ng mga end times vlog and videos about that. Diba? Yan na ba yung sign ng end times? Kumbaga, pine-prepare na ba talaga yan? Yung mga sinasabi nila na may mga natutuyo ng ilog sa Israel, the Euphrates River. Yung bang mga yun, yung mga nakikita namin sa Facebook, yung ba talaga yung sign na malapit na dumating ang ating Panginoon? End times na ba? Tayo na ba yung last generation? Alam niyo po mga kapatid, this is very interesting because bawat generation, they thought sila na yung last generation. Nagkaroon ng World War I, Hitler, World War II, Cold War, nagkaroon ng pandemic. 2012 pa nga di ba? End of the world, ginawan pa ng kanta yan Party like the end of the world na.
Di ba? Ang daming nag-predict ng mga religious leaders ng ating Panginoon babalik December 21, 2021, alas 8 ng gabi. Hindi pa naman nangyayari. Meron pang theory na bumalik na daw siya pero pasikreto lang. Pero naniniwala ko mga kapatid, pag bumalik si Jesus, hindi sikreto. Malalaman ng lahat. Amen? Now, the question is, kailan siya babalik? What are the signs na babalik muli ang ating Panginoong Jesus? Matthew chapter 24, verse 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi nyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Nangyayari ba sa panahon natin? Nangyayari ba? Appointed, anointed, Son of God? Marami ba nabalita natin? Ibig sabihin, yung sinasabi ni Jesus noon, realidad natin ngayon. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. May gera ba, mga kapatid? May labanan ba na nangyayari? Meron. Tumaas nga presyo ng gasolina dahil dun sa gera na meron nangyayari po ngayon. Verse 6, ngunit, sabihin mo sa iyong katabi, hawakan mo sa balikat, ngunit, huwag kayong mababahala. Okay? Sabi ni Jesus, nagbigay siya ng mga sign. Okay? This is very interesting. Kailangan i-clear natin, mga kapatid. Bakit sinabi ni Jesus, ang ginamit na term ay sign or palatandaan? Verse 6, ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang ating Panginoong Hesus ay muli siyang babalik, parte yung gera, actually may mababasa pa tayo dyan, parte yung wars against nations, kingdoms against kingdom, lahat ng yon, parte siya, talagang mangyayari, bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Ibig sabihin, pag may nabalitaan ko, may nakita tayo na nagigera na, wars, famine, hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Lord, meron pa pala. Ibig sabihin, may mas lalala pa pala dito. Tuloy natin ang basa. Verse 7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Question, noon po ba, if you're reader kayo ng history, may mga naging lindol po ba noon? 1991, may naging lindol. Bago pa yon nagkaroon ng lindol. Neto po ba nagkakaroon ng lindol? Every generation, kapag merong malaking sakuna at lindol, they thought paparating na si Jesus. Pero hindi pa rin siya dumarating. Why? Kasi ito ay mga palatandaan. Okay? At lilindol sa maraming lugar. Verse 8, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad ng isang babaeng nanganganak. Bear that in mind. Tandaan natin yan. Birth pains ang ginamit ng scripture. Babaeng nanganganak. Verse 9, pagkatapos ay kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, because nakataya na yung kanilang buhay at ipagpapalit yung kanilang pananampalataya, mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Sa panahon natin yon, may mga false prophets ba? Ang palatandaan ko ng false prophets, Deuteronomy 18. Sabi ng Deuteronomy 18, kapag ang isang propeta, okay, kiniklaim niya na siya ay propeta, at nagsalita siya under the name of God, na under the name of God, mangyayari itong prophecy na to, at hindi nangyari yung prophecy niya, false prophet yon. Kaya maingat ako doon sa mga prophecy na yan. Yung pagka may nababasa or nababalitaan na prophecy, kailangan mangyari talaga kasi kapag hindi nangyari yan, false yan eh. Okay? False prophet yan eh.
marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Tignan mo nga yung katabi mo, baka nanlalamig na yung pag-ibig niyan sa'yo. Baka kasama siya sa sign ng end times. Hallelujah. Verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maililigtas. Kaya maglilingkod hanggang wakas eh. Verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos. This gospel of the kingdom will be preached to all nations upang magsilbing witness, upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Alam niyo ba mga kapatid, way back before, para makapag-share ka ng gospel, nung wala pang social media, I believe, ang ginagawa nun nila Pastor Leonard sa Gabaldon, ang ginagawa nun nila Pastor Larry, para makahayo, na ginagawa pa rin naman ngayon, house to house. Kakatok ka. Pwede po ba kaming mag-share ng gospel sa inyo? Hindi po. Ibang bahay naman. Pero ngayon, mag-post ka ng verse sa social media, 2 seconds lang, nasa social media na. Mag-post ka ng picture, 2 seconds lang, nasa Japan na. Ganun kabilis. Kaya yung sinasabi na verse 14, sa palagay po ninyo, ano na lang kayang parte ng mundo yung hindi naabot ng gospel? Ibig sabihin, noon, imposible na mapakalat agad ng mabilis yung salita ng Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, this AI generation, sa technology na rampant ngayon, kapatid, mas lalong mapapabilis yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Question. Lahat naman ng yon nangyayari na. May lindol noon, may lindol ngayon. May tagutom noon, may tagutom ngayon. May gera noon, may gera ngayon. Pero bakit hindi pa rin dumarating si Lord? Kasi ang ginamit na term, mga kapatid, this is very interesting, babaeng nanganganak. Of course, hindi ako nanganak at manganganak. I don't have the ability and capability na gawin yon. Pero na-realize ko, mga kapatid, during labor, kahit ginamit birth pains eh, pagka masakit na, tapos wala pa rin pala, kasi sign siya, birth pain siya eh. Pero habang papalapit yung due date, papasakit ng papasakit. Ibig sabihin, may lindol nun, pero mas madalas yung lindol ngayon. May wars nun, mas madalas yung gera ngayon. May tagutom nun, mas dumadalas yung tagutom ngayon. Ibig sabihin, mas tumitindi yung intensity. Mas dumadami yung frequency. Pero lahat ng yon, sign. Nasusundan pa ba natin mga kapatid? Now, marami nagsasabi, noon pa man, bata pa kami, bata pa halimbawa si Tatay Ted. Pinipreach na yan. Babalik ang Panginoon. Pero bakit hindi dumarating? Alam nyo, pinaalalahanan tayo ni Apostle Peter, 2 Peter, chapter 3, verse 3. Pangalawang Pedro, chapter 3, verse 3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Verse 4, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan siya? Namatay na yung ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ng mundong ito. Sabi nyo, darating na si Jesus. Bata pa kami, pinipreach na yan. Pero ala naman, hindi naman totoo eh. Hindi naman totoo yung sinasabi nyo eh. Buti na lang, sinulat niya po. Kaya yung Bible, punong-puno talaga ng katotohanan eh. Hindi ka maliligaw, basta Biblia talaga binabasa mo eh. Pagtatawanan, may mga Kristiyano ba ngayon na pinapersecute? Pag nga may mga tao na hindi nakakaunawa about end times, pagtatawanan eh. Pero sabi ng salita ng Panginoon, parte yun eh. Magtatanong sila eh. Kung darating na ang ating Panginoon. But question, maraming tao obsessed sa timeline kung kailan darating ang ating Panginoon. Maraming tao obsessed sa prediction. Maraming tao obsessed sa computation. Pero ang ating Panginoon, ano kaya yung concern niya? Timeline obsession? Timeline prediction? Timeline computation? Or ang concern kaya ng Panginoon, preparation? Ang gusto ba talaga ng Panginoon para sa atin, hulaan kung kailan siya darating o
maging handa tayo kung kailan siya darating. Because marami sa atin, pag nakita natin, 3.5 years na peace, 3.5 years na paghirap. Although nasa Bible yan, pero ako mga kapatid, hindi po ako magbibigay ng timeline sa inyo. Kung magkamali. Kasi marami magkakaibang view niyan eh. Merong branch ang theology, they call it eschatology, pag-aaral ng end times. And maraming view yung mga naunang Bible scholars about this. Pre-millennial, post-millennial, pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Pero ako, hindi ako magbibigay ng timeline kasi ayokong magkamali. Ang sigurado natin, darating ang Panginoon. Amen? Kaya minsan masyado tayong obsessed sa computation. Ayan na, 2026 ngayon, 6. Eto na, 2026, darating ang Panginoon. Di ba masyado tayong December 12, 2012, 12. Shopee sale yun eh. Di ba? Di ba? Minsan masyado tayong obsessed sa date. Masyado tayong obsessed sa timeline. Pero ang concern ng Panginoon, hindi timeline obsession. Ang concern ng Panginoon, preparation. Na kung dumating halimbawa ang Panginoon ngayon, the question is, hindi kung kabisado mo yung timeline of events, kundi the question is, handa ba tayo sa muli niyang pagbabalik? Matthew chapter 24, verse 42. Tignan natin na. Kaya't, maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Verse 43. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Verse 44, kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ano ang recommendation ng Bible? Maging obsessed ka ba sa prediction? Although, makikita nyo yan, may mga end times preacher talaga na walang ibang pinipreach kundi ito. Ang dami nilang view, guguhitan ka pa niyan eh. Diba? May millennial reign, then final judgment, then bago yung final judgment, second coming, ano kaya yung mauuna? Rapture or second coming muna, sabi ng rapture. Ang daming views, mga kapatid. Pero hindi ako nandito para impluwensyahan kayo kung anong klaseng timeline yung mangyayari because hindi yun yung concern ng ating Panginoon. Ang concern ng Panginoon, preparation. Maging handa tayo sa muli niyang pagbabalik. May sign, ibig sabihin ng salita, sabi ni Jesus, kailangan niyang mangyari pero hindi pa yun ang wakas. Ang sabi ni Jesus, ang magiging tapat hanggang wakas, siya maliligtas. In essence, mga kapatid, ang assignment, bukod sa preparation, faithfulness. Katapatan sa paglilingkod. At darating ang Panginoon sa oras na hindi mo inaasahan. Ibig sabihin, baliwala yung prediction mo kasi ibabypass ng Diyos yun. Although may prediction ka, although may timeline obsession ka, hindi pa rin yun yung masusunod na mangyayari dahil darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Pastor, kahit habang naliligo ako, oo, pwede. Baka mamaya nasa Boracay ka, dumating bigla si Lord. Or baka nasa flight ka, biglang dumating ang ating Panginoon. Ano naman ang iyong ginagawa? Anytime now, pwedeng dumating ang ating Panginoon. But the question is this, are we prepared? Maraming tao yung iba, kung mag-share ng ganito, nananakot handa ka na ba? Parang hindi nakaka-bless, di ba? Parang, nung una kong napapakinggan yung end times ng bata ako, takot ako Parang, pagbalik ng Panginoon, yari kayong lahat. Di ba? Ganun siya ituro talagang kakakabahan ka. Parang, imbis na ma-excite ka sa pagbabalik niya, natatakot ka. Pero alam niyo po, 2 years ko po itong inupuan, kaya ngayon ko lang siya talagang itinuro kasi ngayon ko lang nakita rin and kumaga, by conviction ng ating Panginoon na ituro na siya. Kasi ayoko po magturo ng hindi po sigurado. Lalo na kapag ganito po kasi sensitive yung topic. 2 taon ko po itong inupuan, inaral, and mga kapatid, ang malinaw ang binibigay sa atin ng salita ng Panginoon. Paghahanda. Noong una, natatakot ka. Matatakot ka kapag meron kang ginagawang hindi maganda. Kapag may kamag-anak tayo sa abroad, at sinabi nung kamag-anak nyo sa abroad, sa Pasko, uuwi ako. Tapos matagal ka hindi nagkita at yung uuwi na yon, mahal na mahal mo at mahalaga sa'yo.
Ano mararamdaman mo? Excitement. Matatakot ka, kakabahan ka kapag meron kang ginagawang hindi maganda. Pero kapag hindi mo matagal nakita at mahalaga sa'yo, excitement. Mga kapatid, ang message ng end times, hindi pananakot. Sa mga Kristiyano, hindi siya pananakot. Pag-asa siya. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito, merong kapupuntahan, may katuturan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Merong value. May patutunguhan. Now, paano ngayon tayo magiging handa? Paano po tayo ngayon magiging handa? Revelations chapter 19 verse 7. Let us rejoice and be glad and give Him glory for the wedding. Sabi nga po natin, wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. This is very interesting. Because a similar parable na ginamit ni Jesus was also pertains to wedding. Nung ine-example niya or dinidiscuss niya yung mga huling kapanahunan, ang ginamit niya na example ay kasal. Na yung bride, which is yung church, babalikan ng groom na si Jesus Christ. Ibig sabihin, ang image, mga kapatid, tayo as a church, yung ecclesia, okay, hindi lang Gia, kundi lahat ng mananampalataya ng ating Panginoon ay babalikan ng groom ni Jesus sa mahuling kapanahunan. Now, to illustrate that, Matthew 25 verse 1, tignan natin, Matthew 25 verse 1, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Sabi niya po natin, ilawan. Verse 2, yung 5 sa kanila ay hangal, yung 5 naman ay matalino. Yung 5 ay fool, yung 5 ay wise, may wisdom. Verse 3, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. May ilaw pero walang langis. Yung matatalino, ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. May langis yung kanilang ilawan, may baon silang ekstrang langis. Yung matatalino, yung 5, may baong ekstrang langis. Yung 5 naman, walang baong ekstrang langis. Verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Tignan mo yung katabi mo. Natutulog pag preaching. May ibang ginagawa. No. Tignan natin. Verse 6, ngunit ng hating gabi na, may sumigaw. Tumunog yung trompeta. Let's say for example, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga, inayos yung kanilang sarili, naglagay ng kilay, naglagay ng foundation, inayos yung kanilang sarili, at inayos yung kanilang mga ilawan. Verse 8, sinabi ng mga hindi nagbaon ng ekstrang langis, bigyan nyo kami kahit kaunting langis, namamatay na yung sa amin eh. Aandap-andap na yung sa amin eh. Verse 9, sabi ng mga matatalino, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa, pumunta kayo sa sindahan, pumunta kayo doon sa Shell, bumili muna na kayo ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Verse 10, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Nandun na yung lalaking ikakasal, pero dahil wala silang ekstrang langis at mamamatay na yung kanilang ilawan, umalis pa sila, bumili pa sila. Pagbalik nila, verse 10, habang wala pa sila, dumating na ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. Dumating yung mga dalaga na walang dalang ekstrang langis. Ano ang sabi nila? Panginoon, papasukin niyo po kami, please. Parang awa niyo na, pakiusap nila, papasukin niyo po kami, papasukin niyo po kami. Verse 12, ngunit tumugon siya. Sabi ng lalaking kakasal, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Verse 13, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, preparation, sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras. Doon sa, based on this parable mga kapatid, hindi sigurado kung kailan darating yung lalaking ikakasal.
Dumating siya hating gabi. Dumating siya kung kailan oras ng pahinga. Pinepertains at binibigyang diin ng Bible na yung ating Panginoong Yesus ay babalik dun sa oras na hindi mo inaasahan. Pero walang problema sa timing. Kasi ang nakakaalam ng timing, siya lamang. Pero ang question ngayon mga kapatid, handa ba tayo sa muli niyang pagbabalik? Number one, na pag-aaralan po natin, pinakamabilis, what does it mean to be ready? Paano ba talaga? Ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging handa? Sabihin nga po natin, handa. Handa. What does it mean to be ready? 10 dalaga, lahat sila naghihintay, may ilaw, pero hindi lahat nakapasok. Hindi porke may ilawan, nakapasok. Ano difference? Yung 5, ready, may extra, yung 5, wala. Parang ganito. Saka ka ba magka-quiet time? Saka ka ba maglilingkod sa Panginoon pag nandyan na siya? Ibig sabihin, pag nandyan na Panginoon, Lord, teka lang, pupunta lang akong Gia Cabanatuan, magsasign up lang ako ng growth track. Lord, teka lang, saka ako susundin, saka ako mag-share ng gospel nung andito ka na. Huli na yung lahat. What does it mean to be ready? Lahat sila naghihintay, may ilaw, pero hindi lahat nakapasok. Why? Kasi hindi lahat ng mukhang handa, handa talaga. Yung 5, may langis. Yung 5, yung another set ng 5 dalaga, wala. Kasi yung preparation, yung readiness, personal. Hindi mo pwedeng hiramin, sabi ng mga full na dalaga, pwede ba kaming makahingi ng konting langis? Sabi ng mga matatalino, hindi ito kakasya sa atin eh. Bumili muna kayo. Kasi hindi mo pwedeng hiramin yung faithfulness. Hindi mo pwedeng hiramin yung readiness. Hindi mo pwedeng hiramin yung preparedness. Personal yan. Kaya nga, personal relationship. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, ipagsusulit natin yung ating mga ginawa sa ating Panginoon. At habang naghihintay ka sa Diyos, saan mo nilalaan ang iyong oras? It's okay mga kapatid to have yung mga trabaho na ginagawa natin, ini-enjoy natin yung ating buhay, kasama yung ating pamilya because maikli lang ang buhay. Pero above anything else, sino ba talaga yung nagro-rule sa ating buhay? Sino ba talaga yung hari sa ating buhay? Ang ating Panginoong Yesus ba? Ibig sabihin mga kapatid, it's very important na maging handa tayo. What does it mean to be ready? Ibig sabihin, you have to be ready because yung readiness and preparedness, personal, hindi mo pwedeng hiramin yung relasyon ng iba. Na sa huling kapanahunan, hindi mo pwedeng sabihin, pwede bang pahiram mo na ng quiet time notebook mo? Nandiyan na si Jesus eh. Pwede bang pahiram ng Bible mo? Nandiyan na si Jesus eh. Pwede bang share muna natin yung mga kapamilya ko? Nandiyan na si Jesus eh. Mga kapatid, hanggat wala pa siya, may pagkakataon ka pa na palalimin yung relasyon mo sa ating Panginoon. Number 2, why many are not ready? What does it mean to be ready, to be prepared? Relationship. Sabihin niya po natin relationship. Relationship, preparedness, readiness. Ibig sabihin yung puso mo, pag dating ng ating Panginoon, hindi mo lang siya basta kilala. Tignan mo, this is a very interesting detail sa parable. Yung mga babae, kilala nila yung darating. Naghahanda sila eh. Pero yung lalaki, hindi niya kilala yung 5 walang dalang ekstrang langis. Hindi ibig sabihin niya na hindi ka kilala ng Panginoon. Pero po pwede na present ka sa church pero absent yung iyong commitment sa ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, you can be physically present but mentally absent, emotionally absent, by any means. Pero mga kapatid, every time na pupunta tayo sa church, every time na ikaw ay mananalangin, every time na ikaw ay magbubukas ng Biblia, seryosohin mo na ang motivation mo, Lord, gustong-gusto talaga kitang makilala. At gusto kong lumalim yung aking relasyon sa iyo. Relationship. Amen? Na habang nabubuhay ka, personal yan. Personal yan, kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, born again naman yung lolo ko. 50 years naman na nag-serve sa Panginoon yun. Siguro, yung 10 years niya, pwedeng i-add sa years ko. Walang ganon. Walang hiraman ng buhay. Walang hiraman ng commitment. Personal yan. Sabihin po natin personal. Now,
Pero bakit maraming hindi handa? Bakit maraming hindi handa? Now, yung 5, hindi rebelde. Actually, may ilaw nga sila eh. Wala lang extra. Okay? Yung 5 hindi rebelde, naubusan lang sila ng ekstrang langis. Sabihin niya po natin, naubusan. Naubusan ng gasolina. Ang hirap na yung maubusan ka ng gasolina habang papunta ka sa importanteng biyahe. Yan yung yan yung kinakatakot ko pag bumabiyahe ng expressway. Yung maubusan ka ng gasolina sa expressway, talaga naman, ako, nakakatakot mga kapatid. Yung maubusan ka ng yung hangin ng gulong sa expressway, mahirap yan. Minsan saka natin hinahanap yung mga bagay na kailangan natin kapag dumadating tayo sa sitwasyon na hindi natin inaasahan. Halimbawa, sa mga nagmamaneho dyan, saka ka lang ba maglalagay ng spare tire? Saka mo lang ba aatupagin yung spare tire kapag nasabugan ka na ng gulong? Di ba kaya ka nga merong spare tire sa sasakyan mo, lagi mong dala yung tools kasi in case of emergency, ready ka. Pero bakit maraming hindi handa? Yung 5, hindi sila rebelde. May ilaw sila eh. Pero maybe, yung ibang ilaw nila, yung ibang commitment nila, yung ibang priority nila, naubos sa buhay, naubos sa problema, naubos sa distraction. Ibig sabihin, yung commitment mo sa Panginoon, hindi naman talaga nawawala bigla. Unti-unti ka lang nauubos. At sa mga kapatid ko na dumarating sa pagkakataon na nanghihina ang inyong pananampalataya, sa mga kapatid ko na dumarating na minsan nagtatanong kayo sa Panginoon, bakit paulit-ulit yung problema na ngayong pinagdadaanan, kapatid, huwag kang susuko. Iiyak mo sa Diyos, kasama yung kasakitan, kasama yung pagkapagod, pwede kang magreklamo sa Diyos, pwede kang magtanong sa Diyos, pero huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon dahil tapat yung pangako ng Panginoon. Huwag mong hayaan na abutan ka. Huwag mong hayaan na abutan ka na nanghihina. Ibig sabihin, mayroong pag-iyak, may pagbagsak, kasama yung sa buhay. We live in a fallen world, pero tapat yung mga pangako ng ating Panginoon na kahit gaano kahirap yung buhay, meron tayong mabuting Diyos. And number 3, how do you get ready? Paano tayo magiging handa? Gusto po ba nating maging handa sa muling pagbabalik nating Panginoon? Amen? Paano maging handa? Simple lang. Lumapit ka kay Jesus. Yung totoong paglapit sa ating Panginoon. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. Kailangan mong ayusin yung buhay, yung sarili mo ngayon. Lumapit ka sa Diyos para ayusin ka ng Diyos. Walang ibang makakaayos ng buhay mo maliban sa ating Panginoon. Dumating yung groom, pumasok yung mga handa, naiwan yung mga unprepared, naiwan yung mga hindi handa. Hindi sinabi kung kailan darating, pero sigurado na darating ang ating Panginoong Jesus. Kung babalik si Jesus ngayon, question, are we prepared? Are you prepared? Kung hindi ka pa handa, mga kapatid, kung hindi pa tayo handa, mga kapatid, ito yung araw para maghanda tayo. Ito yung araw para tayo po ay maging handa. Amen? Alam niyo po, kaya hindi pa bumabalik si Jesus. Alam niyo bakit hindi pa? Alam niyo, this is very interesting kasi sinasabi nila, matagal na, bakit di pa rin naman bumabalik si Jesus? Bata pa lang kami, pinipreach na yan eh. Ngayon, pastor na ako, hindi pa naman siya bumabalik. Hindi totoo yan. Huwag na kayo magsimba. Naku, wala yan. Hindi totoo yan. Di babalik yan. Dami-dami na nag-predict. Di naman totoo. Hindi naman talaga babalik ang Panginoon. Dami natin naririnig, no? Na bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Pero alam nyo, mabuti ang Diyos kasi sumagot din ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Bakit hindi pa siya bumabalik? Pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Bakit hindi siya pa bumabalik? Verse 9. Next, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod
sa kasalanan. Kaya hindi pa siya bumabalik eh. Kaya wala pa siya eh. Kasi may gagawin pa tayo. At binibigyan kanya ng pagkakataon, parang, alam mo yon, grace period. In essence, mga kapatid, hindi ka ba natutuwa? Na alam ng Panginoon na kung bumalik siya, baka maiwan ka. Pero, in essence, mga kapatid, hindi pa siya bumabalik. That's an act of grace. Why? Kasi tayo, mga kapatid, ini-encourage ang salita ng Panginoon. Na kung meron tayong ginagawa na labag sa kalooban ng Diyos at hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, talikuran natin. Makapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Amen? Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Ibig sabihin, baka may mga tao pa sa ating buhay na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Ako po, sold out na eh. Kasi ang battle ko lang naman, tatay ko eh. Mabisyo yun eh. Dati eh, nagsisimba kami, 4 kami, siya yung hindi kasama eh. Nanay ko, nauna kasing naging worker sa simbahan, nanay ko, then ako, then si Jepoy, then yung kapatid namin bunso. Tapos nung namatay yung nanay ko, yung tatay ko naman, lagi na nagsisimba. Kaso neto po, nagkaroon ng karamdaman, sobrang challenge po yan sa aming pamilya, pasama po sa panalangin. Pasensya na po, hindi pa siya pwedeng mabisita. Dahil po sa sa pinagdadaanan niya po sa kanyang kalusugan. Pero minsan po magsisend po ako ng video niya, saka picture niya para makita nyo ano po itsura niya ngayon, para mapag-pray nyo rin po. Pero sabi ko, Lord, okay na ako eh. Sila lang naman sila yung pamilya ko eh. Madala ko sila, maglingkod sila sa Panginoon, kilalanin ko na, sold out na ako eh. Pero bakit hindi pa siya bumabalik? Kasi meron ka pang gagawin. Meron pa tayong gagawin para sa ating Panginoon. Again, hindi timeline obsession, pero preparation na maging handa tayo sa muli niyang pagbabalik. Revelation chapter 21 verse 4. At sa muli niyang pagbabalik, pagkatapos ng tribulation, after the second coming, kapag nag-reign na yung King of Kings and the Lord of Lords, darating ang new heaven and new earth. 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. And there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. Sa muli niya pagbabalik, wala nang pain, wala nang sorrow, wala nang crying, no more death. Sabi ng scripture, meron tayong tinatawag na glorified body. Pag-aaralan niyan sa School of Workers Module 2. Tuloy-tuloy niyo po yung training. A glorified body. Yung glorified body ninyo, yung katawan na meron tayo, sa muli niyang pagbabalik, mga kapatid. Wrinkle-free yun. Sobrang lakas na. O yung katawan na to, perishable, mabubulok, nagkakasakit. Yung glorified body, hindi naman magkakasakit sapagkat yung body na yun ay sasamba sa ating Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huling kita mo na to sa akin. Eto na yon, sa pagdating sa langit, wala na to. Bagong nilalang na ako. Amen? The King is coming again. Babalik muli ang ating Panginoon at sa muli niyang pagbabalik, babalikan kanya. The King is coming again. At ngayon, pwede tayong maging handa. Ready ba tayong maglingkod para sa ating Panginoon? Ibig sabihin, kung binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong magbago, kung binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon maglingkod, di magbago tayo at maglingkod tayo sa Panginoon hanggang wakas. Tayong pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Every eye closed, every head bow, let us pray. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa oras na ito. Salamat po sa napakagandang pagkakataon na kami ay makalapit sa iyo. Na kami ay makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. At higit sa lahat, O Diyos, naniniwala kami at nananampalataya, Panginoon, na Ikaw po ibabalik na muli. We don't know when. May mga signs, may mga events, may mga nangyayari, Panginoon, sa aming paligid, na part po ng sign, pero Panginoon, wag mo hayaan na masyado kaming maging obsessed sa prediction. Maging obsessed sa timeline. Pero Panginoon, bigyan mo kami ng puso ngayon. Lord, maging after po kami sa preparation. Na sa muli mong pagbabalik, Panginoon, ready kami, Panginoon. And salamat, O Diyos, sapagkat very clear sa iyong mga salita. Hindi mo nais na lahat ay mapahamak.
kundi ang lahat ay makapagsisi, Panginoon. And sa oras na ito, gamitin mo po yung aming buhay para extend yung kaligtasan sa ibang tao. Gamitin mo yung aming buhay para ibahagi ka sa ibang tao. Gamitin mo yung aming buhay, Panginoon, to share your love sa aming pamilya, sa amin pong mga kaklase, sa amin pong mga kakilala. Sapagkat alam namin, Panginoon, yung buhay po namin kahit simple lang, yung buhay po namin kahit hindi po nakaka-proud, kahit hindi po perpekto, pwede mong gamitin. Aming Diyos, patuloy mong yakapin ang bawat isa. At ipakita mo, Panginoon, saang area po kami hindi handa. Anong area ng aming buhay yung nag-hold back? Anong area ng aming buhay yung mukhang malabo, Panginoon? And sa oras na ito, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming blessed hope. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming pag-asa. Na darating po yung panahon, Panginoon, no more tears, no more pains, no more sorrow, no more crying, no more death. That you will wipe every tear, Panginoon. Sa mundo na to, Lord, meron pa ring pag-iyak, meron pa ring pagkapagod, meron pa ring pong sakit. Pero maraming salamat because we have that blessed assurance that time will come, Panginoon. Lahat ng mga bagay na nagiging dahilan para po kami subukin ngayon, it will be gone forever. Napakabuti mong Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming pagkakataon ngayon na makalapit sa iyo. And Lord, sa mga oras na ito, sa araw na ito, patuloy, Panginoon, na magpakilala ka sa bawat isa. I-reveal mo ang iyong sarili sa kanila. At makita po ng bawat isa, Panginoon, na wala kaming ibang kailangan kundi ikaw. God, we honor you and we glorify you. Taas po natin ang ating dalawang kamay. At patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, hawakan mo ang aming buhay. Hawakan mo ang aming puso. Ihanda mo, Panginoon, na habang naghihintay kami, O Diyos, we wait patiently. Na kung dumating ka man or hindi dumating, Panginoon, in this generation, we don't know when. But Lord, alam namin na yung oras, yung buhay na inilaan po namin sa iyo ay hindi po sayang. Hindi sayang yung pagsunod. Hindi po sayang yung paglilingkod. Nakataas ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko sa iyong kabanalan. Tinaamin, Panginoon, namin na hindi po namin kaya kung wala ka. Yakapin mo ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. And I want to speak life over your life, kapatid. And I want to declare, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace that transcends all understanding. And may the blessing of our God Almighty be upon you. In the name of our Father, the Son, the Holy Spirit, we pray. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Bago tayo mo po, sabihin niyo sa iyong katabi, babalikan ka ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang papuri at pagsamba.